bako lang siya sa chapter 2, kundi pwede ka pang magkaag sa chapter 3. Mas magiging strong nga niyan sa, pero ko sinasabi sa inyo, mas magiging strong ang study nindo kung lakop ang RRS and RRL nindo. Pero itong kaipuhan, kasi di man padarakulan na di kaipuhan. Kasi sa chapter 3 methodology, pwede kang magkaag dyan ng citation, ano po, or reference. Pag abot din sa discussion, makaag ka din dyan. Ano? So, yun ang sinasabi ko sa inda. Pero, ibang urulay, pagka proposal pa lang, and iba din na urulay kapag nagdadalagan na si study. Kaya ako, nire-record ko sinda like 15 to 20, lalong-lalo na kung 3 to 5 members at ko, grabe naman yan, di ka mo makahanap ng dakul-dakul na related literature sa related studies kasi ang dinidelikaduhan mo pa yan kung itong magsabi na lang sila na ay okay na po ma'am ang 5 kasi ganito. So para sa kuya, tinataon ko pa rin sindang toka, lalong-lalo na sa mga beginners para mas ma-experience nila na mag-start sa basic, sa simple, na maintindihan nila ang purpose kailan. Ano po? So yan po Sir Gab sa kuya. May naalala ako ma'am na post sa Facebook duman sa sinabi mo na nagtatawa kito ka. Sabi duman sa Facebook group siya ka mga nagdi-dissertate, mga PhD dissertation. Nagbasa daa siya ki 20 papel para mag-cite ki 5 para lang makagibo siya ki sarong sentence. So arog daa kayan ka difficult ang maghanap ki references, ang mag-build ki related studies and literature. Pero magayon mo itong sinabi mo po na tama talaga na ang related studies, di lang siya limited sa chapter 2, nahahanap talaga siya sa buong paper, especially po duman sa pagdidiscuss kang results and discussion, sa pagdidiscuss ta kang findings ta syempre kay puwan ta ki-back up sa mga assumptions ta, kay puwan tang back up sa mga interpretations ta, at yan kayan ma-judge pa kita, sabihon kayan si Simon niya ining urog pinakarahay sa mga researcher gabos na sa ng data interpretation niya. Wala lamang citation, wala lamang ki-back up. So tama po ito ma'am. Magayon po itong sharing mo na kay puhan ay back up permi ang sinasabi ta at naghahali iyan sa pag-review ka mga related studies. So, thank you so much po mga ma'am and sir. What about Ika-Ethan? Sa hiling mo, pira dapat ang hang ito ka sa Indo, reasonable pa ba ang 10 or nakukulangan ka ba? Dapat ba 20? Ano po, recently nabigyan po kami ng ano lang po, 10 RRL tapos 10 RRS. Which is agree naman po ako doon na wala naman po dapat maging limit. Kaya dyan sa mga kapwa students ko po dyan, hindi porket wala pong standards ng kung ilan ang lalagay na RRL and RRS, kung ano-ano na lang po lalagay natin. Kailangan, sabi nga po ni Sir Mike, kailangan i-compromise po natin kung related pa din po siya or sasakto. Kumbaga sa amin nga po, kailangan din marami po talaga kasi yun po yung point ni Sir Mike, what if yung isang or yung karamihan ng nakuha po naming RRS like 7, hindi na compromise yung research namin, at least meron pa pong natitira. O may natitira pa na pwedeng may chance na sumalba sa amin. Kumbaga, pero yun nga po, maganda po yung agree po ako dun sa para sa akin naman po, wala naman po dapat talagang standards based on my experience. Kasi ang hirap din po katulad sabi po ni Ma'am Lu, may mga need i-consider na mga date ng RRL or RRS, hindi naman po pwedeng hanggang dito lang na year. Kasi malay mo, wala naman hanggang dito lang na year. Meron pang back then pa talaga makukuha in terms in history or something like that po. So, I agree po doon sa part na yun. And also kay Ma'am Grace na ako din po yun na hindi lang dapat sa chapter nakikita yung RNRS. Kasi once na nilagay na po siya, especially sa chapter 3, parang mas titibay pa po or mas masasatisfy pa po yung evaluators natin na, okay, related siya dito sa study nyo, malakas yung pundasyon ng RRL and RRS nyo, o di, mas malaki yung chance na mataas na nga yung grades, nasatisfy mo pa yung pag-judge sa'yo ng mga evaluators po. So, for me,
I agree po na dapat walang limit or standard limit lang po sa kung ilan lang ang ilalagay na RRL and RRS po. Tama yan, Ethan, na mentality. The more na RRL and RRS, the more chances of winning. Garuman sana yan sa raffle draw. The more entries, the more chances of winning talaga kita sa research ta. Mas napapataas ta ang quality Yes. kang sa tuyang output. Now, igwa pa kita dyan na next na question, halis sa mga students ta. Yes po, meron pang isa. So, since ang next question naman po ng ating mga kapwa estudyante ko dyan, ay meron po bang mas mabilis na paagi sa paggibo as in pagsurat ng RRS saka RRL po? Like, igwa po bang technique dyan? Or pwede nyo po i-share na tricks kung paano? Kasi kami wala eh. Kami basta daw po sa standard na or guidelines na binigay sa amin, wala po kami nagawa na tricks man lang or mas mabilis na paagi po para sa pag-ibon ng RRL tsaka RRS po. Okay. So, syempre, gusto ta pirmi mas mapadali ang trabaho ta. I can't blame the students for asking kung ano ba talaga ang mas madaling way para gibuhon ining magabat-gabat na chapter sa tuya research. So siguro mag-start kita kay Sir Mike. Sir Mike, may tips ka ba kung paano mapapadali ang pagsurat kang RS at RRL? Yes po, sir. If the purpose po is to look for a potential RRL and RRS, may mga website man po kita na pwedeng i-visit like the Google Classroom and ERICS. Pero ang question kasi is kung may mabilis na paagi ng paggibo or pagsurat ng RRL. Igwa din po the ChatGPT or the Perplexity minsan inaalaw naman ba kita magamit kayan. Kaya lang dapat dapat responsable ang paggamit. Ano po? So, sa Perplexity, pwede mo pong suguon kasi AI po siya. Pwede ito pong suguon. Itong kumpletong prompt lang, create ngaya or generate review of related study or related literature kaning particular na topic na ni Nasim following the APA format kasi kay puan mo din po kasi aramon sa guideline kang eskwelahan kung anong format ang or style ang ginagamit kung Turabian ba siya kung APA pero I guess mas ginagamit kang gabos is ang APA format or the American Psychological Association style. So, yan po, aramon ta po yan. Pwede mo pong subuon ang AI, pero kay po din pong i-review. Ano po, kasi although may mga citations yan, properly documented in both ethics citations and referencing, kay po mo din pong i-review kasi grounds for plagiarism kaya kapag mali si example sa referencing, ito po bagang yaon sa bibliography, mali po ngaya si nakalaag na URL. So that's ground for plagiarism. Lalong-lalo na if you are planning to publish po your research work. So kaipuhan arayos po ang mga citations. Susubuon ta lang ang AI kung anong papagibo mo. Pag abot naman po sa citations, pwede mo siyang subuon na bako lang narrative citation ang i-prepare niya, pwede man po naka-parenthetical citation, both narrative or parenthetical citation para ang sa imong ethics citations, pwede nga sa inutan kang paragraph or ang iba naman is nasa baba or nasa huriyan kang paragraph. So yan, proper prompt lang po kay AI. Pero again, basahon pa din po. Dai masyadong mag-rely sa big sinasabi or big feed sa tuya ni AI. Nagtatalino man po ang AI kapag sa sarong task kasi may mga history bagayan. Duman ka lang magpara sugo sa iya.
duman ka lang sa anong ito, sa phase na ito magsugo sa iya. Kapag ka nagsugo ka about lang sa organic variables, so para din po siya nariribong. Kasi pagka sinugo ta kaya siya ng ibang variables na naman, so medyo nagkakaigwa man po ng glitch ang tinataong information ni AI. Yan lang po, sir. Mike, pwede tang gamiton ang powers ng AI para tabangan kita sa pag-build kang sa tuyang RRS and RRL. Pero Yes. ang advice man ginala ni Sir Mike Satuya is to use it with caution. Kasi sabi ta po sa previous episodes ang AI minsan nasasala man giraray. Tapos aram ko, tempting, matetempt ka mo na magpasurat ng related literature sa AI. Data po pagpagibuhon sa AI ang gabos na chapter 2 ta. Again, prone po ang AI sa itong inapod ng hallucinations. Ito nagsasite siya ki mga non-existent studies, non-existent literature. And ang point man ngayon ni Sir Mike talaga is kay itong ma-build kang connections between RRS and RRL is kita man dapat ang magibot. Kitang nakakaintindi. Tabang ta sila si AI pero bako siya ang matrabaho kang gabos. Okay, thank you po Sir Mike. What about po Ma'am Grace? Ano man po may advice mo para mas mapadali ang pagibot ninda ki RRS and RRL? Okay po, Sir Gab. Sa kuya naman, para feeling ko mabilis, ito, sikreto ko. Sikreto. Hindi man, bali, tinato ko man sa mga estudyante ko. Ang pinakamabilis talaga, mahanap ka ng mga materials mo, RRS, RRL. So, di ba sabi ko, so bago, pag magibo ka ng RRL or related literature, igwa ka ng mga subtitles. Itong mga subtitles na ito, duman ka makuha ning idea kang mga babasahon mo, RRS or RRL. Tapos barasahon mo sinda. Pag binasa mo sinda, di may iba-ibang ideas. I-form mo ito sa sarong idea. I-form mo ito sa sarong idea na connected duman sa subtitle na ginawa. And ang pinakamagayon talaga, pag nagbubuo ka mo, di ka mo magpa-generate sa AI. Ang gigibuhon po nindo, Tagalogo nindo, yan ang pinakamadali. Kasi sa totoo lang, dear students, sa totoo lang, gumamit kita ng kang satuyang sariling language. Tagalogon mo na, Taglish, para ma-express mo lang si gusto mong sabihin dyan sa studies mo. Tagalog and all that. And then after that, saka mo na siya i-translate into an English language. Ganon. Kasi sa totoo lang, nahiling ko talaga, Sir Gab, Ma'am Lou, Sir Mike, saro sa mga difficulties na nahihiling ko sa inda, sa tuya, sa mga kaakianta, is kapag nag-ibo ng study, English tulos, mayok nahahaman. Pero hilingon po nindo ang researchers sa China, researchers sa Japan, researchers sa Europe, nagagamit sila kan sa diri nindang language, kaya intindido ninda ang gusto nindang mangyari. So, para sa kuya, sarong tip na mapadali ang sa indong RRL, gamiton mo na, mag-construct ka mo ng sa diri nindong tataramon na sa sadiri nindong language, and then later on, ipa-translate na lang nindo. What is important, may proof ka mo na ginibo talaga nindo yan. So, yan ang sakuya. And in fact, may gusto lang pala na akong i-share. Actually, kung ang aram nindo, ang RRL and RRS, just to satisfy your chapter 2, hindi. Aram nindo, saro pa, nalingaw lang ako, so bago. Pero saro sa purpose kang chapter 2 and chapter 3, is taon ka mong idea para mabuo ang entire study nindo. Actually, dagungan ikaw mo mag-isip ng title kang sa indong research, dapat nagagather na kamo ng RRS and RRL. Sige na nindong basa. Para pag nag-urulay ka mo, nag-brainstorming ka mo, may idea ka mo kang gusto nindong gibuhon. Kesa kadtong, ma-brainstorming kita, ma-idea, mayo man binarasa. So, mayong nahaman. So, anong nangyari? Para istoryahan lang, mayong nahaman. Kaya ang RRL and RRS, may phase 1, phase 2 siya. Sa phase 1, yun na itong para mabuo mo si study mo, makagibo ka ng title. And then later on, para na talaga ni-scaffold duman sa entire study mo. And in fact, itong mga inot mong ginibo or kinuha na RRL sa phase 1 of searching, pwede mo na ito magamit para sa support duman sa paggibo mo na talaga kang chapter 2 mo. So pwede mo na itong idagdag. So yun lang, translate mo na sa language na kaya nindong i-express ang sarili nindo. So later on,
i-English na nindo. So, madali man lang yan. So, yun lang sa kuya, Sir Gam. Useful, ma'am, ito na tip na gamitin mo na yung sadiring language. Para tama naman, para from the heart, naiintindihan ta kung ano talaga si binasa ta. From the heart, from itong aram ta, kumbaga, kapa ta talaga kung ano sa tigsusurat ta. Tigsusurat ta siya sa language na comfortable kita. Kung hindi kita comfortable sa English, pwede kita mag-Bicol, i-translate na sana para at least aram mong organic si learning na talagang binasa mo siya. So magayon itong tip ni Ma'am Grace mga students is kung di nindo kayang isulat into English, isurat mo na nindo sa first language nindo kung Filipino man yan or Bicol para mas matabangan ka mo. Kung kayo po nindong isurat na sala yan, isurat nindo kung ano ang nahihiling nindo sa language na komportable ka mo. Okay, thank you so much po Ma'am Grace. Now, let's ask si Ma'am Lou kung paano niya pinapadali ang pagsurat niya kang RRS and RRL. Ma'am Lou? Sige. Pinakamabilis. Yaon digdi, may mabilis po ba paagi sa pag-ibo ng RRLR? So, pinakamabilis. Pero, siguro, yan ang characteristic ang use this time. Gusto ninda fast. Everything fast. Fast food. Everything fast. So, digdi naman kita sa mabilis na review. Paano ba talaga na pwedeng gibuho na ang use kaya kadakol pang mag-game pa at yan, maano pa at yan. Kaya dapat mabilis lang matapos. Alright. So first, read the abstract. Pag nabasa mo si abstract, ito pala ang gusto niyang sabihin. Malilinawan ka na tulos. What is the study about? So, balik ka duman sa study mo. To review, ano ang hinahanap mo sa study mo? Then, balik ka duman sa itong binabasa mong study. Ining studying ini ang hinahanap ko, arog kani. Mayo na mention niya sa abstract. Alright, that's the time. Anong part kaya ito? Baka nasa methodology. Alright, so the ika na mabasa from page 1 up to kung page, let's say, 100 dyan, para lang bago ka makasurat ng first sentence mo. Diba? Yun yung garo ito ang gustong sabihin ni Ethan na para mabilis. Kasi nga naman, if you are in front of an entire manuscript, let's say, related study, tapos, dapat mabilis. How many hours, how many days mo day ka talaga maturo kayong kababasa? And that's what we were doing before. Day kami, yun yung inaapod talagang sunog kilay na barasahan talaga yan overnight. Ang gusto mangyari gano'n ni Ethan, paano kaya pag kaput ko na itong study, paano ko ni masusurat tulos? Ayun, that's the first thing. Read the abstract. Kasi abstract, yaon na duman si everything about the study. Kaso, pag na-digest mo itong abstract, hahanapon mo na itong may gusto kang hinahanap sa iya. So, baka sa methodology. So, hanapon mo na itong part kang methodology niya. Duman ka mabasa na talagang iintindihin mo siya. And then, ini pala ang gusto niyang sabihin. So, let's say, may methodology sa duman na para sa imo medyo bago. Sige daw, basahon ko daw sa yung pinaka-content. Bako lang sa abstract, yung pinaka-content. Para mas malinawan mo. Okay. Now, how are you going to, siyempre, from reading, ayan, naintindihan mo na ining studying ini. Kasi hinanap mo na itong, from the abstract, hinanap mo na itong dapat na malinawan ka pa. So, nalinawan ka ng intiro. How are you now going to write about that? So, follow naman itong parts kang research from the introduction. Siguro something about yung reason niya for conducting the study, ano to conduct niya ito. Is it the same reason mo as a researcher kayang bagong study mo? Yon. Or
baka dahil na ito necessary, sa in na part kang sa iyang study ang importante sa study mo. So, do you need really to write puon sa introduction hanggang sa conclusion and recommendation? Not necessary. Arin si importante sa study mo. Is it the methodology? Siya naggamit ng quantitative, etc. Ako man, quantitative and arog man kanya ang gigibuhon ko. May flowchart ba siya? O may flowchart ba din ba ako? O, ako nag-isip na magkaiba ng flowchart. Siya may flowchart. Ano kaya? Is this still useful or will it make my study better? So, yun yung mabilis so far na pwede mong gibuhon para dai ka misled to ano nang ginigibo ko paulit-ulit this study aron gani ulit-ulit na lang. So, ayun, para limited ka sa what are you going to do with the studies or literature. So, hanapon mo itong about yung study mo, duman sa study niya. Yun. So pinakamabilis, para ma-rephrase ko lang, read, digest muna si abstract sa kakamagduman sa mga contents na for the details. Okay. Okay, thank you so much, ma'am. Ito talaga ang saro sa mga skills na dapat manodan kang mga student. Itong the art of searching. Itong the art of looking for yung ano ang important. Nag-exist talagang abstract for a reason. Yun na ito ang summary kang papers or kang scientific paper na binabasa ta. Although may mga cases na may mga literature kita, especially mga books na warang abstract or wara siyang executive summary na pwedeng basehan. Pwede taman giraray hilingon si table of contents, pwede taman giraray hilingon kung may brief summary. Pero itong sinasabi ni Ma'am Lu, basically, dapat tataw kita maghanap kung ano ang importante sa study ta. Data man talaga kay puan basahon si entire paper. Aabutong kita kaya ng 60 years old ba o kita makagraduate ng high school. Okay. Ikaw, Ethan, may ano ba? May i-add ka pa ba? Or may natutunan ka na bang mga tips para sa fellow students mo kung anong pinakamadaling way para magsurat ERS or RL? Opo. Para sa akin po gusto ko lang i-remind yung mga kapwa estudyante ko diyan na sabi nga po ni Sir Mike, pwede po tayong gumamit ng AI. Pero we must utilize or use AI responsibly kasi katulad din po ng sabi po ni Sir Gab na kailangan din po natin i-recheck kasi ako po na-experience po namin yan sa isang research po namin na naghanap po talaga kami kasi hindi naman po namin maitatanggi na ang generation po namin or generation ng Gen Z is fast-paced. Mahilig po kami sa fast-paced. Kumbaga, yun nga po, nahihirapan po kami ng matagalan. So, pag gamit po ng AI is kailangan responsible din po tayo. Katulad po ng sa amin, gumamit po kami ng AI paghahanap ng RRL and RRS. And tama po si Sir Gab, meron po talaga kami nakita doon na hindi po siya nag-i-exist. Kumbaga si AI lang po, gawa-gawa lang ni AI. So kailangan po natin i-recheck yun. Lalo na po i-check yung website, i-check yung link, kung credible po ba siya, kung totoo po ba siya, or nag-i-exist po ba siya, or katulad po na sabi ni Sir Gab, hindi po siya hallucination. Kasi nga po, ang paggamit ng AI hindi po laging perfect. And based on my experience po, kailangan marunong pa rin po tayong mag-recheck. Marunong pa rin po tayong magbasa. Alam po natin na mahilig tayo sa fast-paced. Pero in terms of research, ang research is kailangan reliable and factual. Kaya dapat ganun din po tayo gumawa ng research natin. Hindi po yung basta-basta lang, kailangan po natin i-recheck palagi. So, i-next ko na po ba sa last question natin, Sir Gab?
Sige, Ethan, ano yung last question natin for today? Yes. So our last question for today, super curious din po. Curious po ako nito kasi lahat po ng research na ginawa ko is quanti. So ang last question po natin, may pagkakaiba po ba ang RRL at RRS ng qualitative at quantitative research po? So ayun. So in terms of methodology, alam natin mag-iba talaga ang quanti at quali. Pero curious nga naman talaga, may difference po ba ang RRL at RRS in terms of structure, purpose, or itsura niya? Paano natin siya ginagawa? Kasi ako, quanti ako talaga mostly. Hindi pa ako masyado nagde-delve sa quality research. So let's ask muna si Ma'am Lu kung ano ang sa iyang opinion about this. Ang question ni Ethan is kung may pagkakaiba. Iniisip ko, kasubag ko, on what sense na pagkakaiba? Alright, so let me just try kung anong iniisip ka mga generation, yung present generation this time about this pagkakaiba ng quanti and quali na literature or studies. Sa how you search, mayo naman. Sa how you present, mayo naman. Pareho din, thematic, and then, well, sa quanti, you consider the variables, bago na mention ni Sir Gab, si Sir Mike, you consider the variables. Tapos, dumang ka na mag-search kang sa imong literature or studies. Now, sa quali, mayong variables. Kasi that is siya statistically kino-compute ang data. So, ano ang data kang quali? Ang data kang quali is ano ang source kang data sa quali. Sa quanti, the persons or people you involve are respondents. So, halimbawa, sa barangay, random sampling ka dyan, etc., whatever kind of sampling, and then si data ka ito makukuha mo, statistically, kinompute na bago mo pa sinda na-determine, yung statistics ang magdi-determine kung how many and kung sisay itong mga taong magiging respondents sa sa study mo. Sa quali naman, who are the people involved? Bakong respondents na sa quali, kundi if you're going to conduct focus group discussion, participants ang itong mga involved. Pag mag-ibo kanin kay AI, key informant interview, ang involved mong tao are the informants. So, magkakaiba-ibang terms yan. Now, sa related literature naman, dapat i-consider mo ini, participants ka or respondents ang taong involved sa study mo or interviewee or informant. So, pag ini ang pag-aram mo ining mga ini, so bakong gabos sa research respondents ang involved. Respondents lang itong nagagamit ning questionnaire na they tick the particular box or circle, yun yung respondents, nagre-respond sila. Pero pag nag-interview ka kay AI, informant siya or interviewee, ayun. Sa RRL naman, dapat i-consider mo itong kung respondents ang sa imong involved na tao, so ang hahanapon mong literature or studies would be about siguro kung respondents itong mga sociological
na tungkol sa society. Kasi mga tao ini. So halimbawa, paano ang mga Bicolano uh, nag re-respond sa globalization in terms of language. Kasi ang language sa ngunyan, talagang ano na, bako ng ang Bicol tango niya, bako na talaga ang Bicol. May mga halo na iyan. So, pag iyan ang problem mo, ano kaipuhan mo itong buong barangay ta, buong Camarines Sur, or ma-interview lang kita. So, along that line, consider mo yan paghanap mo ng RRL, Related Literature and Studies. And then, ang pagkakaiba dyan is, ang the nature of the literature or studies themselves are different. So, kung ang sa imong involved na tao are respondents, most probably, statistically treated ang data dyan. So, quantitative yan. Therefore, ang treatment mo ng presentation kang review will be dapat mag-appear man itong methodology. Pareho din sa quali, dapat anong methodology. So, importante yan. Another thing, sa findings, magkaiba din yung terms niya. Sa quanti, yaon dyan maluwas itong most of the respondents or majority of the respondents or 90% of the respondents. So, ang terms niya are different. So, pagdigdi naman sa quality, sa qualitative research, ang literature or studies na ipipresent mo, lalo na sa studies, dai ka dapat mahanap ng perang percent na interview niya. No. Dahil ka masabi, perang percent kang tao. Kasi we do not consider numbers pag quali ka. Sa quanti lang itong may percentage, may number or total si total participant or let's say respondents, ayun. While sa quali, dahil na siya hinihiling na ang na-interview ko lang ngaya out of the 1,500 residents kang barangay Pili, municipality of Pili, 5 lang. So how many percent yan? We don't consider that. So yun ang so far nahihiling kong magiging pagkakaiba kang quali and quanti when it comes to RRL and RRS. Another thing, sa theoretical aspect or itong backdrop, backbone kang study mo, kang related literature na sa theoretical, mahanap ka dyan ng mga theoretical framework na ito nagaro itong madumang kita sa years na dakunon kaya mga theories nang nakikreate ko niyan. So, mahanap ka na itong mga within 5 years. Like, ang DepEd this time, may ini-implement ng panibagong curriculum. Now, anong theoretical framework igwa yan? So, pwede ito maglaog-duman. And then, sa quali naman, ang literature would be, dahil pwedeng ilaag na within 5 years lang. So, iyan ang pagkakaiba dyan. Kasi halimbawa, ngayon, ang hinahanap na ngayang theoretical framework would be itong medyo
sinabi ni si theory ni Plato or ni Socrates, which is ito pwedeng maging source, the related literature, itong recent or within 5 years lang. Oo, may mga studies na nagamit kay Plato, nagamit kay Socrates na recent lang, pero we cannot use it. Babalikan ta itong pinakang original, pinakang source ni Socrates o ni Plato. So, yun so far ang nahihiling kong pagkakaiba ng related literature and studies that are in a quanti and a quali. Thank you. Okay po, ma'am. Thank you. So, para kay Ma'am Lou, ang primary difference po talaga, although wala naman silang pinagkaiba sa pagsusearch or kung paano mo siya i-represent, nakadepende lang talaga doon sa kung anong klaseng respondents at kung ano yung methods na ini-employ ng study. Nakadepende doon kung paano mo rin isa-structure or i-represent yung iyong RRL at RRS. At na-mention din ni ma'am na may mga studies, especially sa quali, na hindi mo siya malilimit na within 5 or 10 years lang. Kasi may mga theories, may mga concepts na naisulat na mas luma pa sa parents at sa grandparents natin. So yun yung main na differences sa RRL at RRS for quali and quanti. Now, what about po ikaw, Ma'am Grace? Ano po ang opinion mo? May difference ba talaga ang RRS at RRL ng quali at quanti? Okay, thank you, Sir Gab. Actually, yung quali and quanti researchers, magkaiba talaga sila ng discipline. Gano'n siya math sa English. Pag sinabi mong math, hindi mo siya pwedeng i-insert talaga sa discipline ng English and vice versa. Actually, natatandaan ko, that is also the same question that I had before with my professor. Yun kasing during sa dissertation days, nahapot ko siya. Sabi ko, may difference po ba ang quali and quanti when it comes to RRL or chapter 2? Kasi ako nag-purely quali ako talaga. So, duman ko nga found out na actually sa totoo lang, mas difficult ang quali kesa sa quanti. Ang quanti, makuha mo lang tong exact na data, itong tamang data, tapos ka na. Pero pag abot sa quali, talagang you will dig deeper duman sa mga na-found out mo. Now, duman sa question kung may pagkakaiba ba ang quali and quanti, sabi kang professor ko, kung nag-quali ka, most kang mga sources mo, dapat quali man. Sabi niya. Dahil ang reason na tinaw niya sa kuya is because since naiba ang format kang qualitative saka sa quantitative, may mga napoproduce na idea ang quantitative na dayhali sa discipline kang quali. So, ibig sabihin, kung magibo ka ng quali, see to it na naka-anchor siya sa mga different qualitative studies man. If they kayang i-grant na 100% na makakakuha ka, considering, syempre, depende pa rin sa kung anong inaadala mo. Baka may limitation kasi baka novel or baka bago ang ginigibo mo. Pero sabi niya, kung mayo kang mahanap na iba na purely quali, at least majority kang sources mo is qualitative. Pag mag-quanti ka, definitely, ang support mo is quantitative. Yun si sinabi niya sa kuya. Pero as I go on sa discipline kang quali, na discipline kang quanti, sa hiling po, mayo man siyang gayong difference. Pero kung siguro sususugon talaga itong strictness, o yan, mabalik kita sa guidelines. Again, madepende pa rin yan sa gustong mangyari kang guidelines and madepende sa advice kang advisor. And definitely, madepende kung mapansin yan kang sa indong mga panel members. Pag sinabi ba ng panel members, sila ang final na nasusunod. So kung may comments din na tungkol dyan, may common choice, susunod doon. It's not because makamong choice dahil magiging makanos, but makamong choice kasi for the best or for the betterment, definitely, ang isa-suggest kang sa indong mga panel members. Back to you, Sir Gab. Okay, first time ko ito, ma'am, nadawag na advice
Which really makes sense na kapag quali ka, dapat ang sources mo man talaga, quali man talaga. Tapos vice versa, kung quanti ang study mo, quanti man dapat ang majority or ang gabos na pinagkahalian kang RRS at RRL mo, which it really makes sense kasi iba man talaga ang tigpo-produce talaga na knowledge kang quali and quanti. Magkaiba sila ng tigtatakil ng mga sets of disciplines. Okay, thank you so much po, Ma'am Grace. What about po Sir Mike? Ano pang masasabi mo sa topic na ini? Actually po, sir, it was already been mentioned by Ma'am Grace and by Ma'am Lou. Siguro, ang magiging advice ko na lang sa students is i-consider na po na pagka quali is studying the whole topic and then quanti kasi is by variable yan. So medyo ang nagkakaiba lang siguro is organization lang kung paano po ini-prepare. Thank you, sir. Okay, thank you so much po, Ma'am Grace, Ma'am Lou, Sir Mike, sa inyong mga answers sa questions natin this afternoon. Yun na po yung last question natin. Parang chapter 2, RRL at RRS, medyo napahaba-haba rin yung ating session this afternoon. Pero ang pinagkaiba natin sa chapter 2, hindi po siya boring. Hindi siya dragging kasi marami tayong matututunan. At kahit po ako, marami din akong natututunan sa pagsusulat ng related studies and related literature. Pero let's ask si Ethan, ano bang mga natutunan mo ngayong hapon? Yes, so, last question po, which is yun nga po, sabi ko, hindi po ako familiar about sa quali since yung mga naranasan ko pong research is quanti. It's an eye-opener for me po na kakapag-realize sa akin na hindi naman po sila masyadong malaki ang pagka-differences, kundi yung organization lang daw po ang medyo may pagka-differences. Pero kung paano po siya gawin, kasi sa quanti, yun nga po yung naranasan ko, may mga percentage po siya, may maraming tao, means, or ratio. Sa quali naman po, nakita ko naman po pala na, halimbawa, katulad po ng sabi ni ma'am na out of 1,000, mayroong kang kukunin na 5. So there's like small differences, pero ang goal lang naman po na na-realize ko pag gagawa ng research or specifically RRL and RRS, yun nga po, dapat marunong po nating intindihin yung purpose niya, yung purpose po niya bilang part ng research natin, which is yung pundasyon. Pangalawa, yung process, kung paano po ba siya gawin ng maayos, may mga arrangement po ba or patterns na kailangan sundin, or especially the guidelines na sa school po natin, or other limits kung compromisable po siya, kung nako-compromise ba yung research natin o ilalagay natin siya dapat doon, or kaya yung mga ways or tricks na natutunan ko din po katulad ng utilizing AI responsibly, also reread, mag-fact check or something na kailangan basahin pa bago lang yung basta-basta lang natin ilalagay yung research or RRL natin. And lastly, yung differences nga po, there's no major differences between the two, but now naiintindihan ko na po siya ng mas mabuti yung pagkakaiba, since yun nga po hindi siya masyadong familiar sa akin, pero dahil sa whole topic po natin ngayon, hindi lang po matututunan yung pagkakaiba ng quali and quanti, kundi mas na-appreciate po natin yung importansya ng RRL and RRS sa research po natin. Kasi sobrang importante po talaga siya pag gagawa po tayo or magko-conduct tayo ng study. Kasi dito din po tayo magre-rely ng mga information para mabigyan po natin ng justice yung magagawa po nating study. So, thank you very much po sa lahat ng tips, sa lahat ng tricks, sa lahat ng lessons na nabigay po natin ngayon. And sa mga kapwa estudyante ko po dyan, sana po may natutunan po tayong marami and mas ma-appreciate po natin yung bawat parte ng study po natin, kasi ito rin po yung mag-iiwan ng parang good memories, bad memories,
kung sa research man po yan or sa own experiences habang gumagawa po tayo ng research, it will be our core memory po. And knowing this kind of parts, especially the RN, RRS, mas naliliwanagan pa po yung ano ang mas buti sa gawin po. Okay, thank you Ethan for sharing yung mga learnings mo this afternoon. Sana yung mga viewers natin, kasing dami din yung natutunan nila para mas mapaganda yung kanilang chapter 2. Now, dagdagan ko lang din yung yung sinabi ni Ethan sa para lang makatawa ako ni Jis kung ano yung mga pinag-uralayan ng kanyang hapon. Kinigibota ang RRS at RRL, ang chapter 2, para ma-review ang mga previously conducted studies na harani ang sinasabi sa concept na gusto tang gibuhon o gusto tang mangyari. Ginigibot ang chapter 2 para maaraman ta what is the gap, ano na ang mga nagibo, ano pa ang kulang, tapos dumang kita ma-focus kang study ta. Kasi ang chapter 2 nakakatabang sa researcher para i-limit kung ano lang ang topic na dapat niyang pag-focusan. Ang chapter 2 further, iyo ini ang inaapod na backbone kang study kung paano o kung dapat pa bang ipadagos ang study. Kung kulang ang understanding ta sa sarong topic, sa sarong field, sa sarong discipline, di kita makaka-proceed with integrity, di kita makaka-proceed na with the with the assurance na di kita mapapasupog sa study ta. Furthermore, ang purpose kang RRS and RRL ay para i-strengthen ang foundation kang studies ta. Aside sa backbone, iyo ini ang nagfo-form kang buong structure kung saan lang nag-iikot ang tuyang topic. Now, speaking of structure, dapat igwaman structure kung paano tatig susurat ang chapter 2. Dapat dai siya sabog. Pwede siyang i-arrange thematically, chronologically, pwede siyang pati yung methodologically, and pwede rin siyang i-organize depende sa purpose na kaipuhan kang study ta. Ang importante, may structure siyang sinusunod. Now, in terms naman sa number of RRS or RRL, ang sinasabi kang sa to yung mga guest hosts ngunyan ay wala man ki minimum o maximum na number of studies dapat. Kung may tinatao man na number of studies, guide lang yan sa mga students, sa mga beginner researchers, kung pira dapat ang explore ninda para masabi ninda confidently na naiintindihan ninda ang topic. Ang guide digdi is, as long as the literature reviewed will justify the study, then that is enough. And bako man gabos na na research, kaya talang i-limit sa 10 years or sa 5 years or sa 15 years, depende man giraray po yan sa purpose kang study ta, as in depende man giraray siya sa sa guidelines ng sa tuyang institution. And furthermore, ang sa pagsurat ta kang RRS at RRL para mapadali siya, kaipuhan tang i-consider mo na kung comfortable kita sa language na ginagamit. Baka kaya mas makatabang sa tuya kung magsurat mo na kita in Filipino or in Bicol, then i-translate ta na sana para mas magrasp ta si understanding kang topic or kang mga studies and literature na binabasa ta. And finally, para mapadali ang pag-ibot kang RRL and RRS, ang strategy na tinaw sa tuya ni Ma'am Lu is basahon mo na ang abstract. Aramon ta mo na kung ano ang content kang paper na binabasa ta, then balikan ta si study or si concept na sinusurat ta, dumanta maaaraman kung ano ang hinahanap ta na importante lang sa study ta. Iyo ang magiging guide ta sa mga next questions na hahanapon ta pa sa further studies and sa other na literature. So iyo lang po ang mga na-list ko sa sakuyang long list. Now before po kita magpaalam, gusto ko pong pasalamatan si Ma'am Lu for sharing her time, her expertise, and itong pag-set aside talaga ng oras para sa mag-join sa tuyang ngunyan and i-share ang sa iyang expertise pag-abot sa research. Dakol po ang makaka-benefit na estudyante sa pagdangog sa iyo, Ma'am Lu. So thank you very much po. So, iyon man lang po
para sa aldaw na ini. Liwat abangan girarinindo kami sa masunod na episode. So see you again soon everyone. At pirmi dong tatandaan, prepare now and thank us later. Maraming salamat po sa ating mga co-hosts, Ma'am Grace, Ma'am Lou, Sir Mike, and thank you rin kay Ethan, pati na rin sa ating technical na that makes this program possible. Maraming salamat po and goodbye.